Ito na nga, bibidyoan natin yung under ng steed na trike. Alright? Ano kasi, ang pangit ng video ko nung nakaraan kasi gabi nga. Medyo hindi makita eh. Ano kasi to? Ang hirap manayuhin talaga. Siyempre, warm up lang muna, no? Importante yan, warm up nyo muna yung makina. Rev konti para makasampa yung langis ng maayos sa ibabaw, no? Ngayon, sobrang hina ng pump nun para makaakyat. Dami yatang tao. Sayaw oh. Nakatakot ang puto. Ganyan kagalaw sa normal na ano ng kalsada. Sa tulin wala namang problema sa tulin. Yun nga yung suspension ng sama eh. Pantay kasi dito wala masyadong ganitong uneven, no? Kaya ito pantay eh, yung Lacson. Kaya dito papakita ko sa inyo kasi na-testing ko na rin ito dito. Lubak o natakot eh. Kailangan madiin yung hawak mo sa manibela eh. Ginawa ko dito, tinambak ko muna saglit kasi may mga shooting dito eh. Tsaka nag-ulan nakaraan eh, kaya nilagyan ko plastic. Ang problema, nung tinry ko na paanda rin, nawalan na ng kuryente sa spark plug. Ito, nawala ito eh. Ayan, laki ng mukha. Nawala ng kuryente. Troubleshooting, hanip. Ginagawa ko dito, troubleshooting. Pagka ganun walang kuryente, unahin ko yung fuse ng ignition. Dito siguro nakapwesto. Hindi ko na alam kung nasan yun. Mukhang wala dito eh. Nasa kabila eh. Umuusok yung yosi ko eh. Nasa kabila nga yata. Wala dito. Buksan natin yung kabila. Ito pala yung mga fuse nya. Wala na yung original eh. Pero okay lang naman yan. Tapos CDI China. Alright. Ito mahirap. Magta-trace. Hanip na yan.
Ito, meron nga supply putik yan. Hanip. Mukhang CDI nga problema, hanip na yan. Visit. So ito yung tsura ng electrical yan. Ito hindi naka-terminal. Mukhang nakabuhol eh. Yan. Nakabuhol eh. Shrink tube. Ito, kukuhanan lang natin to ng supply kung meron. Pag naka-on, dapat meron yan 12. O nga dude, tusok mo lang dito. Sana yan ah. Natam yan. 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 Tapos isa sa ground. Ano ba dito? Pag in-on mo, dapat meron 12. Yun. Meron 12. Sakto nga 12. Ibig sabihin may sumusupply dyan. Yung sa kabila, yung galing naman dito sa CDI. Ayun, kung wala yan, mukhang CDI ito. Meron eh, may supply yun eh. Pataragis mukhang CDI ah. Pwede natin malaman kung yan nga yung problema. Itong dalawa yung kukunan ng voltahe. Okay, dito. Kailangan pumalo yan. Ibang kulay yan. Blue na may white. Ito yata. Blue na may white. Blue na may yellow. Blue na may yellow. Yan. Tapos tusok mo ulit doon sa positive. Yan. Tapos i-start natin. Ouchoo, wala. Wala, putik. Kaya kunan natin supply itong CDI. Yung isa, pawaan itong cellphone ko tsaka dito, tapos yung isa dito sa supply ito. Hanapin ko lang yung supply. Ito na, continue na natin yung problema dito, putik. Ito kasi tumatama nga. Hindi na siya tumatama kaso masyado siyang maiksi. Dudugtungan na lang natin yung manifold dyan. Thank you kay Sir Danny, naiwan niya to eh. Binigay na sa akin, putik. Dugtungan ko lang yung tubo na yun para lumabas to. Tapos ayusin ko na yung kable kasi ang pangit nga ng kable. Bago na yan eh, bagong kable. Kaso nga hindi naman sakto dito. Tapos gagawin ko dito. Ayun, babalik ko yung takip dito. Yung ganyan. Right. So ito, ginawa ko, pinutulang ko. Tapos dinugtungan ko siya ng mahaba. Pinutulang ko kasi yung una kong welding sablay. Bumubukol eh. Bumubukol sa ilalim. Pinutol ko ulit. So yan, bali tatapat ko yung ganyan. Saka ako susukatan. Right. Pupulol ko lang. Yan, pagkatapos na idugtong yung mga tubo, yan, ginrinder ko tapos puputulan na. Ayan o. Labas na putik. Alright. Lalagyan ko na lang siya ng bracket papunta dito. Hindi siya malaglag. Luwang-luwa eh. Hanip na yan. Contact ng ito yun. May stand pan na dito. Spring. Abot ka dun sa ground. Hindi ko nang Ito, not easy. Not easy. Oh, yan. Muntik na maging 14. Putik. Hanip na kalanganing 14 eh. Humilog na kasi oh. Taragis talaga. Mga alas yung hanip na yun.
Siyempre napakahirap. Isip eh. Sobrang tigas ang putik. Ayan. Tayo na, ngayon lang ako pinabilib ng mekaniko sa paghigpit ah. Hindi nabasag pero hindi rin matanggal eh. Ay, ininit na ng acetylene, niyabi ito bumaliit, malaki, vice grip, martilyo, sinsel, ito lahat na. Kaya nisip ko barinahin ko na lang, tapos madrain yung langis, tapos tirahin ko ng tig yung binutas. Puking inang tong mga to, hayop. Hindi easy ah, hindi easy yung mga ganyan ah. Hayop. Ayan na, putik. Ito, ginawa kong diskarte. Ayan, baka makatulong sa mga kagaya kong nahihirapan ng lenteg. Ayan, easy. Ginawa ko siyang flat. Para siyang susi. Oh, ha. Easy. Matatulo na yung langis niya, siyempre. Mga kamay ko ba? Mga kamay na. Oh, ha. Siyempre, bababa ko na ngayon. Hanip na yan. Yung nga ba yung gagawin ko dito? Eh, preno naman. Preno, putik. Hey. Ito, yung banjo bolt, yung dalawang washer nasa isang pwesto. Hanip. Ayan. Okay. Tapos yung preno, hindi ko matanggal. Sobrang tigas ang putik. May pintura kasi. At syempre, pahihirapan pa rin ako ng sobra putik. Ay matanggal. Putik na yan. Pati yung piston kasi, ayan, may pintura eh. Baka magproblema yan. Kaya kailangan makalas eh. Grabe, hirap dinanas ko dito. Ay matanggal eh. Ginrinder ko para matanggal yung takip. Tapos nung alin wala, bumibilog na lang eh. Ginamitan ko na rin ng matibay-tibay na na technique. Wala rin eh ito. Taray siya. Anak ng terton talaga. Ayan, speltan na rin namin ng circlip na goodies. Siyempre. Ito na, nakapag-change oil na. Ang langis nga pala namin dito yung adnoc. Adnoc. Alright. Ano nga bang ginawa ko dito? Ito, pakita ko yung carb. Ito yung carb setup na ginawa ko dito. Yan. Nagbago to eh. Brand new tong carb. Kaso nagkaganyan kasi nakitambak dito eh. Medyo marami talaga ako kasi ginagawa eh. Mapalitan ko na lang ng mga stainless. Naka-tune na rin yan. Ano bang size nito? 38 yata to. So ito, spark plug reading. Medyo ano ba to? Parang rich pero ano eh pero ma-brown eh. Kaya ko okay naman to. Kesa mag-lean kasi sobrang init nung lean. Ito, tuyo naman eh. Tuyo na medyo brown naman siya eh. Kaya ito okay naman na to. Alright. Yan yung setup. Baka may makatulong tong setup na to. Makalipas ang katakot-takot na yugyugan. Yan na itsura putik. May kalakalawang sa gilid. Siyempre hindi naabot ng mga pangkutkut natin. Pero yan
Yan yung treatment na ginagawa. Alright. Mga kalakalawang pang matindi sa loob. Wala, hindi na kaya yun eh. So, palit na rin ng petcock. Alright. So, ito na yung petcock niya. Tapos, yan, sinira ko na yung filter kasi, strainer. Filter niya. Kasi hindi na matanggal eh. Tsaka sobrang yan, may laman eh. Putik. Video ko muna bago isara. Ingay nun. Ito yung setup na ginawa ko, no. Ito yung fuse box. Ang request ng may-ari kasi dito, maglalagay ng para sa mga auxiliary, dadagdagan nila ng ilaw, ng mas malakas na busina o ano. Bale, ito na lang yung nilagay ko. Yan kanipis. Tataka kayo, ba't manipis? Kasi abang lang to na para dun sa ikakarga na bagong accessory. Bale, ito, siya yung magti-trigger ng mga relay na ilalagay. Para yung relay, yun naman yung kukuha mismo sa battery kasi maglalaki sila ng battery. So, hindi ko siya pwedeng lagyan na wala pa akong yung battery na malaki o yung accessory na malalaki o malalakas. Wala pa ako nun, kaya ang inabang ko ito lang. Yan lang kanipis. Ang bibit-bitin lang nitong ganito kanipis, yung relay lang, yung coil lang mismo ng relay. Kaya kayang-kaya niya yan. Sure ball na kaya niya. Yan. Positive tsaka negative yan. Tapos sila na bahala maglagay kung anong trigger. Ito, regarding naman sa carb, yung carb 38. 38 to. Tapos yan, lagyan ng bracket sa gilid. Kinalawang na putik. Naulanan kasi dito. Natambak ko ng medyo matagal to. Yung jets, hindi ko na maalala yung jets eh. Ito ko lang yung galawan. Signal, alright. Magana naman. Magana na lahat. Ingat ng headlight Maliwa. Daming ganap na ingay ngayon. Ang daming ganap na ingay. Video ko pa pala yung andaran na ito. Nalimutan ko na. Nilagyan ko ng mga balot kasi matutusok kami dito eh. Mahirap. Kasi yung procedure ng tuning talaga yung susundin para makuha yung ganun. Ayun, pwede na umuwi, putik.